Hello guys! So this vlog is about the part 2 of my Korea layover. And our first agenda for today ay ang pumunta sa Myeongdong. And we took a train for that. This is our first train ride here. And in fairness, maganda naman yung tren nila. Tapos malinis siya, tapos malawak. Then it's easy to understand kung anong station na. And by the way, one of the many things that I like in Korea is meron silang mga ganitong tao na naka-uniform and you can ask them whatever information you need. Kaya napaka-convenient kasi they speak English and they are all very nice. Ang cute lang. After that, we finally arrived here in Myeongdong and the place na famous siya for shopping and also for the shopping of skincare products. At dito na nga ako sobrang nabudol kasi ang sarap mamili kasi every purchase mo meron kang tax refund kung dala mo yung passport mo. Kaya ang bongga talaga. Tapos at 5 PM, mag-start na sila benta ng street foods at lahat ng Korean street food na nakikita mo sa K-drama. Dito mo siya titikman. Ng mga kasama ko itong candy. At yan, picture lang ako. But I taste this cheesecake pancake. Grabe, ang sarap nito. Legit. 9 out of 10 siya kasi nagustuhan ko talaga siya. And yan po, ito na naman ako at lumalafang. And after that, we went to Hongdae. Went there to meet up Ake and her friend. Mag-dinner sa isa Joseon Dynasty Team Restaurant. And ganun din yung pangalan nila, Joseon Dynasty Restaurant. And dito pala guys, sinut din yung K-drama scene ng Memories of Alhambra episode 13 and 14. And ganyan yung itsura ng kanyang mga seating, kanyang mga table. And ito yung napili naming table. And then here pala in each table, meron silang tablet na dun ka na makakapag-order kung anong gusto mo. Sana all, ang high-tech nila, no? Ito nga muna yung first namin na trinay, which is rice wine, Korean rice wine. And ganyan yung itsura. And ko siya kasi yung lasa niya may pagka-sparkling. Tapos, ito yung mga in-order namin. Wangchang mussel soup. Tapos, itong rose instant pepperoni cheese raboki. Tapos, itong pinaka-favorite ko na hindi ko na alam kung anong name. Meron siyang pork and baby octopus. And after that, naglakad-lakad lang kami. And dumiretso na agad kami sa chicken and beer restaurant. Talagang hindi ko alam kung paano namin napagkasya yung mga pagkain na yan. Kasi sobrang dami namin nang nakain. Gusto lang namin talagang ma-experience yung chicken and beer dito sa Korea. And worth it naman siya kasi grabe, napakasarap nga ng chicken nila dito. Walang lansa. And they have a lot of choices ng flavors. And after that, hindi pa natatapos yung night namin. Kasi napadpad kami sa isa club di Hongdae. Naka-enter nga kami dyan dahil may libreng coupon na pinamigay doon sa may labas. And it has entrance and free cocktail. Name nga pala nito is Club Aura. Ganyan yung itsura niya. Oh, daming tao. Sige, sayo kayo dyan. So, after ilang oras, umuwi na din kami. Pero, dumaan muna kami sa 7-Eleven. Ganyan nga pala yung 7-Eleven dito. Tapos, kinabukasan, ayan nga pala yung coat na nabili ko sa halagang 2,000 pesos ay nakabili na ako ng perfect na pang winter. So, yan, ang aming first bus ride. Yan nga pala itsura ng bus dito. And, naglakad na kami papuntang Namsan Tower. Doon kami pupunta. At hindi namin alam na sobrang layo pala nito. As in, aakyat ka talaga. And pumunta kami sa way na ganito na umakyat kami sa park. And parang ano siya, trekking. Habang umuulan. Ayan na nga, basang sisiw na nga ang itsura ko kasi hindi ako nakapagdala ng payong. Tapos, ganyan naman. Maganda naman yung view. At saka yung way. Mahirap lang talaga kasi medyo maputi. Tapos umuulan. Actually, sa kinagabihan on that same day, was our report na or pabalik na kami ng Riyadh. And hindi naman namin in-expect na ganito pala kahaba yung lalakarin papunta dito sa Namsan Tower kasi mataas talaga yung part na yan. And I think after like 2 hours max is nakarating na din kami. And at dahil ito nga yung pinakamataas na point in Seoul at malamig din nung time na yon, kaya sobrang foggy at hindi na namin nakita yung pinaka-view ng Seoul. Pero nilibot pa rin namin siya. And this is how it looks like. Meron siyang mga graffiti na mga nakapunta dito o nagsulat pa nga ako dyan. I was here, charis. Tapos sa labas niya merong mga love locks. Dito din yan. Ito yung famous nila, yung mga love locks dito. Ayan yung tower. Tapos yan, nagpicture-picture lang. Pa-cute lang ako dyan. Pinasyal namin itong viewing deck. Railings niya, yan, napakaraming love locks. Just wondering kung sila pa kaya ang lahat until now. Sana no, kasi napakarami nito. After that,
napadpad kami sa Namdaemun Market and along the way lang siya from Namsan Tower. At dito nga, nagpaiwan na ako sa kanila kasi I wanna explore this place. At yun nga, it didn't disappoint me kasi sobrang dami kong nakita. Like this street foods. And yung wet market nila is like so appealing lang tingnan and explore. Food trip din ako ng fish cake. Isa ito sa mga sikat na street food dito sa Korea. And nakabili din ako ng kimchi pang uwi sa sister ko kasi favorite niya. Right after that, bumalik na din ako sa hotel and nakapagpahinga naman ako ng 1 oras. And I really enjoyed this layover. And yun lang. Kung gusto niyo po ng more travel content, please follow and like this page. Thank you so much for watching. God bless!